Magandang araw po. Ang kwento po natin sa oras po na ito ay tungkol po sa isang bulag na si Bartimaeus. Ang kwento po na pinag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa isang tao na kung saan he cried out for Jesus Christ. Meron po sa atin ngayon dito na parang pakiramdam natin wala nang pag-asa yung buhay natin. Pakiramdam po natin na parang sobrang hopeless na. Gusto kong bigyan din dito na kung meron man ho tayong pagkukulang sa ating mga buhay, kung meron tayong kahinaan, kung meron ho tayong mga feeling hopelessness, maganda ho yung sinabi niya ho dito in verse 36. Yung beggar ay isang bulag. Ngunit in verse 36, nag-focus po siya kung ano yung meron siya. Nag-focus siya kung ano yung pwede niyang gawin. Ano hong ginawa niya? Hindi ho siya makakita, ngunit nakakarinig. So nag-focus po siya dun sa naririnig niya. At maganda ho yung sinabi niya sa verse 36. He began inquiring, anong nangyayari? Meron po sa atin dito ngayon na pakiramdam natin, hindi natin kilala si Jesus. O sasabihin natin wala po tayong relasyon sa ating Diyos. Marahil meron po sa atin ngayong mga umagang to, naku-confuse. Or nalilito kung ano ho ba talaga ang Christianity o ano ho ba talaga yung relasyon sa Panginoon Diyos. Bakit ho ba ito importante? Isang bagay ho na pwede nating matutunan dito kay Bartimaeus sa isang bulag. In verse 36 sabi niya, he began inquiring who Jesus Christ is. Nang marinig niya na nagdaraan ng maraming tao, nagtanong po siya. Nagtanong siya kung anong nangyayari at sino po yung nandun. Ina-encourage ko po kayo sa mga oras po na ito. Kung nais niyo pong makilala si Jesus, kung gusto niyo malaman kung ano yung kanyang ginagawa, kung gusto niyo magkaroon ng isang relasyon sa Panginoon Diyos, gawin ho natin yung katulad ng ginawa ni Bartimaeus in Luke chapter 38. Anong ginawa niya? He inquired on what's happening. He asked the people. Tanungin niyo po yung mga taong nasa loob ng simbahan. Tanungin niyo po yung mga taong nakakakilala sa Jesus. Or kung kayo man po yung mga tao na sa loob ng simbahan, kung kayo po ay Kristiyano na, bakit hindi niyo tanungin yung mga taong nasa labas? Bakit hindi niyo tanungin yung mga tao kung kilala ba nila si Jesus? At subukan po nating sabihin sa kanila kung sino po si Jesus. Sana maging katulad po tayo ng mga taong nakapaligid in verse 37. In verse 37 na, they told him that Jesus of Nazareth was passing by. Napakaganda po nito dahil sinabi ng mga tao kung sino si Jesus sa kanila. Marahil kayo po ngayon dito yung mga taong pinagtatanungan ng mga tao sa paligid kung sino si Jesus. Sana ikwento ho natin kung sino ho si Jesus. Sana ikwento ho natin kung ano ang ginawa ni Jesus sa buhay po natin. Napaka-inspiring po ng kwento ng beggar na ito. Napaka-inspiring ng kwento po ni Bartimaeus. Dahil kahit po siya ay isang bulag at siya po ay isang namamalimos, hindi po ito naging hadlang upang tumawag siya sa pangalan ni Jesus. Sana po ang mga videong napapanood niyo po dito ay maging tulong, maging tulay po upang mas makakilala pa po tayo sa Panginoong Diyos. Sana po ang video po na ito, ang sermon po na ito ay makatulong po sa inyo upang kayo po mismo ay tumawag sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Tandaan lang po natin, isang bagay na gusto kong matutunan nyo sa araw po na ito. Kung kayo po ay hopeless, kung sa tingin nyo po ay wala ng pag-asa ang buhay nyo, ang presensya ni Jesus ay magbibigay po sa atin ng pag-asa. Ang presensya ni Jesus sa ating buhay ay magbibigay po sa atin ng pag-asa. Ngunit ano po yung dapat na maging response, kasagutan po natin? Katulad po in verse 37, 42. Your faith has healed you. Kung si Jesus ang nagbibigay ng pag-asa po sa atin, ang right response is to respond in faith. Manampalataya, sumampalataya, maniwala po tayo kay Jesus. Dahil si Jesus ang pag-asa ng bawat isa po sa atin, anuman ang ating pinagdadaanan. Inaanyahan ko po kayong patuloy na samahan kami
sa mga videos po na ito. Sa ganun po ay makatulong din po kami upang makakilala po kayo sa Panginoon Diyos. I'd like to thank you and hope to see you soon again. God bless you.